Malawakang pagkulog at pikidlat kasabay din ng malawakang ulan patuloy na umiiral sa may bahagi ng Bicol Region at Visayas dahil pa rin sa presensya ni Bagyong Wilma inaasahan ngayong linggo at inaasahang tutuloy-tuloy ito hanggang bukas ng Lunes. Na inaasahan namang susundin na ni Pag-asa ang ating tropical cyclone sector na babawiin nila sa pagiging low pressure area sa susunod na 24 oras. Metro Manila at ng karatig ng Quezon Province, inaasahan ang kalat-kalat na pag-ulan, mahangin at kasabay ng malamig na simoy ng hangin iiral sa atin sa Metro Manila at ang karatig ng Northeastern Luzon. Nalalabi ng Mindanao, katamtaman din ang panahon bagamat isolated lamang ang mga pag-ulan ang nakaforecast. Hello, good morning mga folks! Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, December 7, 2025. Ang oras sa ating Boss Pay may maga ay alas 10:47 na ng umaga. Tuloy ang malamig na simoy ng hangin natin dahil po sa ating amihan ngayon at maginaw na po ang ating nararamdaman mula po kahapon yan. At nakapagtala nga po tayo ng pinakamababa na temperatura dito sa Caloocan na 23.9 degrees Celsius kaninang alas 6 ng umaga. Kahapon, ang naging pinakamababang temperatura namin na naitala kahapon ay 23.3 degrees Celsius, which is pinakamababang temperatura na naitala sa amin sa Caloocan ngayong month of December. Sa ating PX Extremes naman ay ang Baguio City pa rin ang may pinakamababa. Obviously, ang Atok Benguet mas mababa. Nasa 13.6 degrees Celsius na ang temperatura o lowest temperature na naitala sa Baguio po. So napakaginaw na po dyan sa bahagi ng Benguet. Maganda ngayon yun sa mga magbabakasyon dyan sa Benguet kasabay na ang Baguio City dahil napakababa na po ng temperatura nila dyan. Pero yung magiging krisis naman yan sa mga magtatanim ng mga gulay dyan dahil posible po ang yung frostbiting, yung pagka nagyeyelo yung mga gulay nila, nakakasama naman yun. So hopefully meron na silang pangontra para sa pagbubuo ng yelo sa mga pananim nila. Expected tataas na naman ang presyo natin ng repolyo, gaya ng cauliflower, broccoli, yan malamang tataas na naman ang presyo niyan dahil nga po sa epekto nitong sobrang malamig na naman na temperatura dyan sa bahagi po ng Benguet. Samantala sa lagay ng ating panahon, muna ay ang mga lawakang pag-ulan ang patuloy na bumabalot pa rin dito sa bahagi nga po ng Bicol Region, yan, o Southeastern Luzon. Yan, makikita natin sa Doppler radar imagery po ay patuloy po ang malawakang heavy rains dyan sa bahagi pa rin ng Bicol Region. Halos buong Kabikulan, kasabay na ilang bahagi ng Quezon Province, Calabarzon, yan, damay ang ilang parte ng Laguna, pagitan ng Quezon Province sa General Lacar, ay malawakang ulan na may kasamang bugso ng hangin po dahil yung salubungan po ng malamig na cold front dito sa Hilaga at yung salubungan naman yung malakas na hangin nitong si Wilma. At dahil nga po yung outer trough ni Wilma ay bumabangga po dito sa sea-line, gaya nga po na ating mga nakaraang mga report, inaasahan natin na pinipigilan talaga ng ating amihan na mag-intensify itong si Wilma nga po at inaasahan na natin bago yan makatawid ng kalupaan dito sa may pandang Kanluran ay posible na itong i-degrade na rin ni Pag-asa ang kategorya dahil nanatili nga siya sa ating tropical cyclone sector as high chance of low pressure area. Pag sinabing high chance of low pressure area ito na active pero hindi ito umaabot sa range ng pagiging tropical depression category niya. Yun pong ibig sabihin yan. So dahil nga po dyan ay maaaring sa susunod na 24 oras i-degrade na rin talaga yan ni Pag-asa. Inaantay na lamang niya yung senyales mula kay Japan Meteorological Agency na ibababa na rin yung kategorya ni Wilma. Kasi very obvious naman po ay hindi naman na ito nakayanang mag-intensify pa
o mag-sustain dahil nga po sa malakas po masyado yung ating wind shear dito sa pagitan nga po ng shear line dito sa may bandang silangan ng Luzon. Ito po dahil yung banggaan ng malamig at init na hangin dyan. Ito po yung napakamalamig na hangin na simoy ng hangin mula sa northeast monsoon na bumabalandra nga po dito sa sirkulasyon ni Bagyong Wilma. So napipigilan po siya maging yung kanyang pagkilos, napipigilan din po kaya ang nangyayari halos nag-i-stationary lamang siya dito sa may bandang silangan ng Eastern Samar. Nito lamang siguro mga bandang kagabi na siguro o bandang madaling araw, nagawa na niyang tumawid dito sa may bahagi nga po ng Eastern Samar. And then ngayong umaga nga po, nandito na sa may bandang paligid ng Calbayog or pagitan nga po dito sa may bandang southern part ng Masbate. Diyan sa may bandang Almagro, yung pagitan niya o Esperanza, southern part ng Masbate. Nariyan na yung pinakasentro niya ngayon ayon sa ating tropical cyclone sector. So, yung kanyang kaulapan dito, yung outer trough, ito kunyari yung sentro niya, nandito yung sentro niya. Yung pinaka-outer trough niya ay malawak. Yan, ito naman yung inflow. Ganyan, so bumabangga siya dito sa ating shear line at malakas po yung wind shear dito. Yan, kaya dito sa Metro Manila, ramdam natin ang ginaw, dala po ng amihan kasi malakas na po yung pinaka wind shear natin dito, umaabot hanggang dito sa Metro Manila, kasabay na ang hilagang bahagi ng Nodo Luzon. Dinataluyan na ngayon yan ng ating amihan, kaya yung malakas na shear line ngayon humahampas dito sa sirkulasyon ni Wilma, kaya ang nangyari napipigilan tuloy ang pag-organized nitong si Wilma. Kaya inaasa natin i-degrade din uli ni Pag-asa yan. At makikita natin ang patuloy na mga malawakang pag-ulan. Kalat-kalat po ito sa parte ng Bicol region. Siyempre, ang ilang bahagi pa rin ng northern part ng Visayas at Southern Luzon, asahan pa din ang maulap na papurin dyan ay may kasabay na bugso din ng hangin, at least mga around 40 to 60 kilometers per hour. At may kasabay po na biglang hampas nga po ng hangin. So mag-iingat pa rin yung mga kababayan natin dahil syempre medyo maginaw po ang dalang ulan yan dahil humahalo po yung yung cold dry breeze ng ating amihan paputungo sa pinaka-inflow ni Wilma. So sa ating lightning detection system, makikita po natin napakarami nating lightning detection. Ito po yung pinaka-latest po niya, within 20 minutes to 40 minutes. Makikita natin ang sunod-sunod na mga pagkulog at pagkidlat ang umiiral ngayon sa bandang Bicol region at the rest ng Southern Luzon at Visayas, lalo na sa Negros region. At isasama natin ang 100 plus minutes ago o within 2 hours, umaabot po sa 999 total outer lightning strikes natin. Pero yung inner lang natin, malapit sa kalupaan ng Pilipinas, 979 lightning strikes po ang recorded ng ating real-time lightning detection system as of 10:53 po ngayong umaga na. Yan, very latest po yan. So makita natin ang matinding mga pagkulog at pagkidlat dito sa may bandang Karamuan, pagitan ng Beracatanduanes, Karamuan, Pandan, at sa Bicol region naman, the rest, ang ilang bahagi ng Camarines Sur, Naga, hanggang Legazpi na po yan at Sorsogon. Pero ang mas latest, at least mga 20 to 40 minutes ago, to 60 minutes ago, at least dito sa paligid nga po ng Camarines Sur, kasama na po ang ilang bahagi nga po ng Iriga, Palanggi, Ligaw, hanggang dyan sa may ng Bakar. Ingat po sa mga pagkulog at pagkidlat. Sasabayan po kayo ng mga pagkulog at pagkidlat. Kasi nga po, yung warmer air na nahahalo po dyan kay Wilma, dudulot po yan ng pag-interact dito sa ating malamig na hangin sa Hilaga, nagkokos yan ng mga localized thunderstorms. At maabot nga po yan sa may bandang Sibuyan Sea, o malapit sa may paligid po ng Romblon, karagatan. Ingat po kayo dyan. Sa mga mag-beach goers dahil may mga pagkulog at pagkidlat ngayon kayong umiiral dyan malapit sa Romblon, sa isla ng Romblon at San Fernando. Yan, ingat po tayo dyan. If I'm not mistaken, nandyan po malapit ang Boracay, so mag-iingat po tayo. At sa bandang Masbate naman ay dito sa may Malang Uson ay may mga pagkulog at pagkidlat din within 20 to 40 minutes ago. Sa Negros region naman sa Visayas, ang hilagang parte na ito sa may bandang Cadiz ay may mga pagkulog din kayo na pagkidlat. Ang kasalukuyang umiiral po dyan, ingat po sa mga pagkulog at pagkidlat. At least dito sa bandang Eastern Samar ay medyo natapos na rin
yung pagkulog at pagkidlat nila dyan, 100 minutes ago pa po ito nagkaroon ng sunod-sunod na pagkidlat sa kanila. Kaya patuloy ang mga detection ng aking lightning detector sa Caloocan. Pinakamalapit ay 154 km ang distansya na narasasagap ng aking lightning detection system so far. So ito po yan ang pinaka-active at makikita po natin ang current active lightning strikes ngayon, pinakamalapit dito sa may bandang Camarines Norte nga po. Ayan, mayroon dito sa pagitan ng Camarines Norte, mayroong 7 lightning strikes dyan. So dito sa real time natin, ito nga po yun sa Camarines Norte within 20 to 40 minutes ago, which is yan yung indication na pinakamalapit sa amin sa Caloocan, at least 154 km mula rito sa amin sa Caloocan yung distansya. So mag-ingat po yung mga kababayan natin sa Bicol region na kayo ay may pinakamaraming cluster dyan ng localized thunderstorms. Asahan natin yan nakataas ang thunderstorm advisory. Care of Pag-asa, ang ilang bahagi nga po ng Palawan nakataas daw. Within next 30 minutes daw to 1 hour daw ang expectancy. Pero ang ilang bahagi nga po sa Bicol region kasama din sa nakataas ang thunderstorm. Expected po yan dahil kitang-kita naman po halos mag-1,000 ang total lightning strikes natin within 2-hour period po. At itong huli natin sa pinaka-dashboard at least sa 183 ang pinaka-latest lightning strike count na nadedetect ng ating lightning detection system dito sa Caloocan. So wala ulit tayong heat index forecast sa natin, malamig po yan at mababa ang heat index. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze, at syempre windy pa rin at mostly cloudy ang umiiral ngayon dito sa amin sa Caloocan. At makikita natin very gloomy at cold breeze ang hangin ngayon sa amin sa Caloocan. So malamang yung mga ginawin dyan, naka-jacket ngayon despite na umaaraw-araw. Sa atin namang lowest temperature na itala na aking weather station kaninang 6 o'clock AM, nabanggit ko na kanina, uulitin lang natin, 23.9 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura. Pero mas bahagyang mataas yan kumpara kahapon na umabot sa 23.3 degrees Celsius. Pinakamababa na yan ngayong buwan ng December. Kahapon, pinakahahe sa amin sa Caloocan, 31.3 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 11:58 AM. So, ibig sabihin lamang natin ay asahan na napakababa ng heat index sa amin sa Caloocan, 37.2 degrees Celsius lamang. So, wala tayong magiging heat index forecast. Obviously, mababa ang heat index natin sa iba't ibang bahagi ng bansa niyan, mga folks. At dito naman sa ating peak systems in past 24 hours, ang pinaka-highest end temperature ang hinatuan pa rin sa Mindanao na 34 degrees Celsius. So, mas maalinsangan sa kanila sa Mindanao kumpara sa atin sa Visayas at Luzon. At sa Baguio nga po, binanggit na natin kanina, lowest of 13.6 degrees Celsius na lowest temperature na naitala. So, napakalamig na po yan na maituturing ha, ang ginaw-ginaw dyan. So, malamang, balot na naman, para kayong nasa Europe na naman yan, mga kababayan natin dyan sa Baguio at Benguet. Para kayong nasa Europe na naman yan, sobrang lamig. Sa Inula naman, ang Legazpi, well, obviously naman, dahil sa presensya ni Wilma, nakatotal sila ng 124 mm na total rainfall. At until now, wala naman kaming total rainfall sa amin sa Caloocan. Well, pumasok naman yan sa forecast natin na mababa ang tsansa ng pag-ulan. Kaya lang, ngayong araw daw ay mataas ang tsansa ng pag-ulan. 100% chance, pero overcast din daw ang magiging panahon hanggang sa susunod na 2 araw hanggang bukas na Lunes daw. Ayan, ayon sa ating forecast and storm prediction din, mga folks. Sa ating outside humidity, 78% po, medyo mataas at tumaas ito ng 1% since last hour at mataas din ang ating atmospheric pressure, very obvious dahil nandito po yung ating amihan, 1010 hectopascals and steady ito since last hour. Well, low tide po tayo pero asahan natin na medyo maalon pa rin tayo lalo na sa Northern Luzon dahil malakas po yung ating amihan dyan. Malakas po yung alon, ingat po. At dito naman sa mga ng Southeastern Luzon at Visayas, maalon din tayo dyan dahil naman sa presensya nitong si Wilma. Na stationary lamang sa pagiging tropical depression lamang ang kategorya ng kanyang hangin. So halos wala tayong current UV index, mababa lamang. Index of 1 lamang, 197 watts. So, hindi masyado matindi ang sikat ng araw sa atin ngayong umaga dito sa Metro Manila. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 6:09 AM at lulubog po ito mamayang hapon at 5:26 PM. Pero yan ay humahaba na po kasi yung ating gabi. Mga bandang alas 5, madilim na yan dito sa amin sa Caloocan. Halos madilim na. Parang katumbas yan, parang 6:30 na ng gabi dyan sa amin sa Caloocan.
Mga 5:26 PM po, mga katumbas niyan dito, mga halos 6:30 na, madilim na po dito sa amin sa Caloocan. Dahil malinaw na humahaba na po kasi ang ating gabi at malapit na po tayo sa pinaka winter solstice, yung pinakamahabang gabi ngayong buwan. So pinakamahaba ang magiging gabi natin kumpara sa umaga po. So malapit na tayo sa peak ng ating winter solstice. At sa ating namang paglubog ng haring araw nga po ay katumbas nga po sa amin ay 6:30 PM. Sa buwan naman, ang ating moonrise and moonset, Guaning Gibbos na po, 94% illuminated. Magmo-moonrise pa po ito mamayang gabi, 7:50 PM. At kinabukasan na ng umaga, 8:19 ito lulubog. So mga bandang gabi matatanaw natin yung ating buwan. At sa atin namang local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes, magiging maulap tayo, very gloomy tayo, may mga chance pa rin tayo ng pag-ulan na 100% chance. Siguro kung hindi dito sa amin sa Caloocan, maaring dyan sa may bandang Rizal, Quezon City, yan, bandang mga malapit sa bandang Quezon Province kasi maulan po dyan. Maging sa bandang Laguna at pagitan ng Laguna at Batangas. Mas maulan sa kanila. So depende kung aabot dito yung trough na magdudulot din ng pag-ulan sa amin sa Caloocan. Pero kung pumasok yan, malamang ay mga light drizzle rain lang yan malamang. Highest and lowest pressure expected ay maglalaro 28 degrees Celsius highest and lowest pressure expected 22 to 23 degrees Celsius. So mababa na po yung forecast dito. So mataas po yung forecast na mabababa lang talaga yung ating temperatura sa Metro Manila. Anyway, bukas po magiging maulan din, 77 to 80% po bukas ng Lunes. Sa ating local weather advisory, ang huling record ni Pag-asa, 3 AM po ito. Ang central ni tropical depression sa kanila na si Wilma, pero low pressure area pa rin sa ating TC sector na Mataan sa vicinity na ito ng Matuguinaw, Samar. Ngayon, nandiyan sa may bandang malapit sa bandang southern part ng Masbate na ngayong umaga. So may maximum sustained wind pa rin, stationary 45 km per hour at bugsong maabot ng 75 km per hour. So kumikilos ito ng mabagal-bagal 15 km per hour at apektado ng shear line yung kanyang outer circulation band, kaya hirap na hirap itong mag-intensify si Bagyong Wilma. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Well, gaya nga po nating sinabi, patuloy pa rin na nahaharang ng malakas na wind shear dito sa Ilaga dahil sa salubungan po ng init at lamig at nabubuo po yung shear line natin dito. So dahil po sa pinaka shear line at yung cold front dito sa hilagang bahagi ng Luzon natin, bumabalandra dito at umaabot sa Metro Manila po yung daloy ng ating amihan. Nagkakaroon tuloy ng malakas na wind shear sa pagitan niya, nagbubunsod po ng pagpigil ng sirkulasyon ni Wilma. Kaya nga po, inaasahan natin yan, i-degrade na rin ni Pag-asa yan. Kaya yung mga nagtatanong na dahil yung mga forecast natin nung isang araw, hindi tuloy-tuloy yung forecast track, may nagtanong nga po sa atin ng mga follower, ibig sabihin ba niyan malulusaw na lamang anytime itong si Wilma bago makatawid ng Palawan? Sagot ko po, yes, may posibilidad po siyang bigla na lamang maging low pressure o trough na lamang o remnant na lamang kapag ito ay nasa may bandang Palawan na. Kasi nga po, hindi niya talaga nakakayanan ang sustainable ng high pressure area dito sa Hilaga dahil nga po sa malakas na shear line o wind shear dahil sa amihan. At mag-i-scatter na lang yan, kakalat na lamang ito sa pagitan ng bandang South Luzon na magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, kaya lang hindi na ito masyado cyclonic o wala na tayo nakikitaan na low level convection na, hihirapan na siya. So nagkakaroon pa ng kasabay na land resistance dahil napakarami nating isla sa Pilipinas bago ito makatawid ng Palawan. Lalong mahihirapan na ma-sustain yung kanyang low level convection habang tumatawid dito ng bandang Masbate. At tatawirin niya kasi ang Masbate dito sa dagat ng Masbate hanggang Panay Island bago ito magpalawan. So mahihirapan talaga niyang i-sustain yan. At makikita natin sa satellite imagery ang malawak na kaulapan nito at makikita natin patuloy na bumabangga dito sa pinaka-boundary ng cold front o yung ating shear line nga po na namumuo. At dahil sa naghahalo po yung cold dry air dito sa Hilaga ay hindi na makakapag-sustain o hindi nakakayanang i-sustain pa ng outer rain band na ito na magtuloy-tuloy siya. Although tuloy-tuloy pa rin ang malawakang pag-ulan nga po, binanggit na natin sa buong Kabikulan, halos at buong South Luzon. May mga pag-ulan pa rin na iiral sa ilang bahagi ng Visayas, kabilang na ang Panay Island, Negros Region,
ilang bahagi ng Northern Leyte at Northern Samar. Kalat-kalat na mga pag-ulan pa rin. So, mas concentrated na mga heavy rains, malamang ay dito po sa may bandang Bicol region nga po. Yan. Dahil dito kasi naiipon yung water vapor dahil may nakaharang tayong sea line nga po na pumipigil dito. So, nag-accumulate siya dito sa may bandang Polillo Island, Camarines Norte, hanggang dito nga po sa may bandang Laguna, umaabot ng ilang parte sa Batangas, yan, almost ilang area ng Calabarzon. Umaabot din ng potential sa Metro Manila. So, mapapansin natin makulimlim tayo. Kaya lang, dahil sa cold, dry breeze tayo sa Metro Manila, hindi masyado natutuyo o hindi masyado nagiging mabigat yung pag-wet ng water vapor o hindi nagpe-precipitate. Malamang natutuyo po yan, nagkikrystallize sa mataas na himpapoid, sa mataas na altitude natin. Siguro nagkikrystallize siya dahil sa lamig. Kaya mapapansin natin hindi tayo inuulan masyado dito sa Metro Manila. Nagkakaroon na naman ng static yung ating mouse dahil sa pasmado tayo. At dahil pinapasma po tayo, nagkakaroon ng static yung ating mouse. Pasensya na po. Yan, kumukusa tuloy, nag-i-scroll yung ating mouse. Ito po yung side effect kapag malamig ang paligid sa Metro Manila, pinapasma po ang inyong lingkod. At pinapasma po tayo, tumataas po yung static ng ating mouse. Yan. Kasi gaming mouse po yung ating gamit. Highly sensitive. So, nagkakaroon ng high sensitivity yung mouse natin. Nagkakaroon ng static. So, pasensya na. So, yun nga po. Magiging maulan po ang most of Southern Luzon at northern part ng Visayas. At sa bandang Mindanao naman, at least medyo katamtaman ang lagay na panahon. Medyo mas maaraw sa inyo, katamtaman, at nagiging fairly weather. Nagiging partly cloudy nga lang silang bahagi ng Davao Region, lalo na dito sa may bandang Davao Oriental at Occidental. Pero the rest, kabilang ng Zamboanga Peninsula, halos walang kaulapan, partly cloudy lamang, to some musikaw ding iiral. Pero mataas po ang forecast sa inyo sa hapon daw na uulanin, magkakaroon lamang kayo ng mga isolated rain showers. Pero mas mataas po ang temperatura sa inyo, hot humid ang kadalasan. Pumapalo ng 32 to 34 degrees Celsius ang temperatura ninyo. Kabilang na ang Northern Mindanao, Central Mindanao. So, okay naman at wala tayong masyadong komento sa babandang Mindanao. Ayun, halos sa fairly weather ang umiiral. May mga isolated lamang tayo ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan dyan sa may bandang Basilan na Tulo-Sulu at ilang bahagi sa dulon-dulo ng katimugan ng Mindanao ng Davao Oriental at Occidental. Sa extreme Northern Luzon naman, partly tumusikaw di pa rin tayo at asahan natin ang tuloy-tuloy na lamig ng simoy ng hangin dalang nga po ng ating amihan. So, magkaroon tayo ng mga light drizzle rains madalas dahil mabilis po kasing nakikrystallize o natutuyo yung ating water droplets dahil po sa tindi nga po ng tuyong hangin dala nga po ng amihan. So, isolated pa rin ang mga pag-ulan pero usually ay light drizzle rains. At ingat po sa mga babiyahe papunta ng Benguet ha. Expected po ang halos zero visibility dahil po sa sobrang hamog ng lamig ng amihan ang iiral ha. So, alalay lamang sa mga aakyat, lalo na't madalas na pong nagkakaroon na naman ng mga landslide dyan. So, medyo alisto po, lalo na dadaan ng Marcos Highway. Hindi ko lang alam kung nakasarado pa rin yung Marcos Highway dahil nga po sa iniimbestigahan dito na yung may isang construction daw na naging ghost project daw umano dyan sa may bandang Marcos Highway. So, ewan ko lang kung binuksan na po yan. Ingat na lamang po sa mga aakyat ng Baguio ngayon dahil asahan natin na napakaginaw at malamig ang temperatura. Sa atin namang ECMWF, MSLP o Rainfall Forecast o mean sea level pressure, makikita natin ngayong umaga hang 8 o'clock hanggang 2 o'clock ay makikita natin ang halos buong Southern Luzon ay magiging maulan po. At kitang-kita naman yung boundary ng shear line dito. At yung salubungan ng cold front sa itaas at salubungan naman ng medyo warmer na hangin dito. At ito yung nandito ngayon si Wilma at yung banggaan ngayon ng medyo cold and warm air nagdudulot po sa atin ng maulap na himpaporin dito. At maulan at kalat-kalat sa may bandang Southern Luzon at bandang Visayas sa norte. So sa Metro Manila at bilang bahagi ng Calabarzon, posible pa rin tayong ulanin anytime. Kaya lang hindi ganun ka-violent yung magiging buhos ng ulan sa atin dahil halos humahalo po yung lamig o nagkakaroon ng tuyo na malamig na hangin na humahalo dito sa water vapor. Kaya malamang hindi yan basta-basta magdadroplet dito sa atin sa Metro Manila. Pero mataas nga po yung forecast, so expected pa rin ang mga isolated rain showers
kabilang na ang Metro Manila. Sa bandang Mindanao, halos wala So, tingnan natin mamayang hapon, mga 2 o'clock PM. So, ngayong 2 o'clock PM, mapapansin natin, maging ang Metro Manila, aabutin daw ng mga isolated rain showers dito. And the rest ng South Luzon at hilagang parte ng Visayas. So, posible pa rin tayo magkaroon ng afternoon rain showers po. Be ready na lamang sa payong just in case po mga folks. Dahil walang accurate na kasigurudahan kung ang ulan sa atin sa Metro Manila magiging moderate. Pero expected, ang mangungunod dyan, light drizzle rains to some moderate rain showers po ang mararamdaman natin sa Metro Manila. So, mas lalong magka-amplify po yung ginaw niyan ha. So, importante ang payong at magdala tayo ng medyo coat. Lalo na't pupunta tayo sa mga mall tapos bigla tayong ulanin, nag-a-amplify po yung ginaw niyan. So, at least may idea tayo mga folks kung kayo ay pupunta sa mga malls ngayong araw na ito na aabutin mamayang hapon kung sakaling pumasok ang tsansa ng pag-ulan sa atin sa Metro Manila at ilang bahagi nga po ng Calabarzon, damay ang Bicol region po. Nandyan po yung concentration ng boundary ng She Line. Yan, napakalawak po ng boundary ng She Line dahil nga po kay Wilma. So, ganun pa rin, magkakaroon ng mga mahihinat katamtamang pag-ulan, ang isolated rain sa may bandang Mindanao po at ilang parte ng Palawan at Visayas. So, yun lamang po, mostly sa katimugan ng bansa, medyo isolated po tayo ng mga pag-ulan. At pagdating po mamayang gabi, mga 8 o'clock PM onwards, ay kalat-kalat pa rin ang pag-ulan natin maging sa katimugan na ng bansa. Damay pa rin ang Metro Manila rito at Northeastern Luzon dahil sa patuloy po yung boundary ng She Line at umaabot po yung ilang mga potential na pag-ulan sa Metro Manila, Calabarzon at Bicol region pa rin at meron na rin isolated rain sa bandang Palawan po at ilang parte po ng bandang South Luzon kabilang na ang mga isla natin sa Romblon, Marinduque, Masbate at ilang bahagi ng west portions ng Visayas at Northern Mindanao. Isolated po ang pag-ulan, so importante po ang payong lalo na mamayang hapon at mamayang paggabi po. Just in case lamang po ha, dito sa Metro Manila, probably light drizzle rains ang madalas to moderate po dahil pahirapan ang water vapor dahil natutuyo dahil sa ating cold breeze dito sa Luzon. Diretso muna tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector. Although itong si Milma na nakataas sa tropical depression kay Pag-asa ay nanatili pa ring low pressure area pero high invest o active low pressure area ito sa ating tropical cyclone sector. Nanatili na lamang siya sa pagiging stationary of 37 km per hour at bugsong 48 km per hour since ito ay maging isang tropical depression kay Pag-asa nga po at Japan Meteorological Agency. As of 11 o'clock ngayong maga, ang central air pressure niya ngayon 1,007 hectopascal. So medyo thunderstormy o halos remnant na lamang ito or tropical wave na lamang ito na maituturing. So yun nga lang, nakataas pa rin sa tropical depression kay Pag-asa. At malino naman sa ating tropical cyclone sector, nasa low pressure area indication pa rin ito pero high active low pressure area na siyang maituturing dahil umabot na ng 55 hours na nag-retain pa rin siya sa pagiging stationary o invest low pressure area na. So dahil po dyan, maituturing natin na tuloy-tuloy lamang siya na pagiging low pressure area pero kay Pag-asa ay tropical depression. Pero gaya nating inaasahan nga po, mapapansin nyo po sa ating latest tropical cyclone track combination, pinuputol na po ni Pag-asa yung kanilang forecast track. Kung mapapansin niyo, kani-kanina lamang nung nag-post tayo sa Facebook page, extended yung kanilang forecast track. Pag ganyan pa nga, di ba? Aabot pa ng bandang Palawan yung forecast track niya at mayroon pang ang cone of uncertainty siyang ginawa rito kanina. Ngayon, napansin nyo, tinanggal na po. Ibig sabihin lamang yan, anytime po, magiging remnant na lamang po yan. So, pagtawid niya dito, kasi ito ngayon yung sentro niya, nandito na ngayon siya, sa may bandang karagatan ng Placer or pagitan ng Esperanza o Placer, Masbate, ang sentro na ngayon nitong si Wilma na tropical depression. Pero ayon nga po sa ating tropical cyclone sector ay ito'y nanatiling low pressure area. Ganon din, umaayon din ang DeepMind AI na ito ay low pressure na lamang pero high chance. Ayun, low pressure area pero nasa high chance siya. Malinaw naman po yan, indicated ng AI na mismo yan. At walang nakataas sa tropical cyclone track si Joint Typhoon Weather Center at Japan Meteorological Agency. Dahil nga po, gaya nating sinasabi, hindi naman siya naging isang ganap na bagyo talaga. Halos pagitan siya ng ganap na bagyo o high chance of low pressure area. So, naging alanganin yung development niya dahil nga po sa harang
ng ating shear line. So, yun po. At mapapansin naman natin dito, dadalawa lamang yung agencies na nag-i-indicate ng mga forecast track. Pero malinaw naman sa ating forecast and symbol na ang magiging track nito ay tatawirin nito ang buong Kabisayaan at lalabas dito sa may bandang Palawan. Yan pa rin yung forecast track niya. At ito naman yun kay DeepMind, AI and symbol. I-click nyo lamang po para makita nyo po yung track ng AI. Yan, halos very minimal na lamang yung nagiging forecast ni AI. So at least hanggang dito na lang talaga siya. O pinapakita dito hanggang Masbate na lamang siya or pagitan ng Masbate at Panay Island. And then magiging remnant na lamang daw siya. So pag ganun po, baka sa susunod na 24 oras nga po ay babalik o i-degrade ni Pag-asa yan sa pagiging low pressure area o sa tropical cyclone sector natin maituturing na tropical wave na lamang ito. So yun na lamang po ang inaasahan natin, and hopefully yan na yung huling bagyo natin na mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sana lang po tuloy-tuloy na nawala na tayong bagyo hanggang kay Wilma na lang dapat sana tayo at wala na sana tayong bagyo na at tuloy-tuloy na sana yan hanggang sa darating na summer or hot dry season sa atin sa Pilipinas na dapat. Sana wala na para at least naman maging maganda po yung magiging Pasko natin at pagpasok po ng bagong taon na wala na tayong bagyo na iisipin pa. Pero doon nga po sa ating tropical cyclone na forecast report ay at least isa hanggang dalawa pa na bagyo ang posibleng may mabuo sa labas o sa loob ng Philippine Area of Responsibility at mababa po ang trajectory nito. So hopefully yung ikalawa hindi na sana siya magtuloy na mabuo at tumama pa dito sa may bandang Visayas o Mindanao pa. So yun lamang po ang ating magiging report muna sa status nitong si Wilma dahil consider ko na po ito na isang remnant na lamang talaga o low pressure area pero remnant o tropical wave na lamang kasi may malawakang ulan pa rin ang dala nito itong si Wilma dito sa parte nga po ng Bicol region. Ayun, magdadala pa rin siya ng malawakang ulan dyan, pero maituturing ko na siguro yan na tropical wave or remnant ni Wilma na lamang. I-degrade din talaga ni Pag-asa yan. Sa mga nagtatanong pa nung isang araw kung anytime malulusaw yan, yes, anytime malulusaw yan kasi talaga malabo talaga siyang mag-enhance dahil nga po malamig na po o malakas po yung ating amihan na dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Kaya nga po pati sa Metro Manila, giniginaw na tayo, di ba? Ramdam na natin talaga yung lamig ng simoy ng hangin. Ganun po kalakas yung magiging wind shear dito na pipigil dito kay Wilma. Kaya malabo na talaga siyang magtuloy-tuloy pa mga folks. So, yun na lamang. Either way, maging tropical wave na lamang siya o remnant, at least ay yung pag-ulan ay pag-ingatan pa rin natin lalo na sa southern part ng Luzon at hanggang dito sa makatawid ng bandang Palawan po sa susunod na 48 hours po mga folks. So silipin naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring kung sakali ba may susunod pa ba kay Wilma. Well, base naman sa ating Global Spectral Model, so far wala naman tayong nakikitaan na maaring panibagong tropical wave dito sa may bandang silangan natin sa labas ng bansa o sa Philippine Area of Responsibility. Pero makikita natin ang lawak na inaabot ngayon ng ating amihan. Ayan, grabe po, halos bandang Visayas aabutin ang pinaka flow nitong northeast monsoon natin. Ayan o, grabe, umaabot na halos sa may bandang South Luzon at Visayas. Kaya sa may bandang Visayas, makakaramdam na rin kayo ng medyo maginaw-ginaw na simoy ng hangin dyan hanggang ditong darating na weekdays po. Halos pa lumawak na po yung pinaka jet stream ng malamig na hangin mula dito sa bandang norte natin. Yung daloy ng amihan halos lumawak na siya halos. Ayan lumawak po yung kanyang daloy, yung jet stream. Ayan, aabot sa halos buong South Luzon at Eastern Visayas yung ating amihan. Yan hanggang December 12. So mas bababa, mukhang giginawin din kayo sa may bandang Visayas sa mga susunod na araw po yan. Ito po yung animation niya. Yan malakas po yung ating amihan ngayon. So grabe, umaabot na ng bandang Visayas. So yung wind shear natin probably aabot yan ng bandang Eastern Visayas, yung boundary niyan. So expected po yan this coming weekdays. Yan, ito po yung pinaka-animation niya. Malinaw naman yan mga folks. At sa ating mean sea level pressure, makita natin yung high pressure area, yung ridge, bumababa ng bumababa. Umaabot na dito sa may bandang pagitan ng Metro Manila at Southern Luzon na. Yan, yung high pressure area, yung malamig kasi yan, cold breeze.
Kitang-kita po ang grabe, ang lawak, ang high pressure area niya. Yung mga mababang atmospheric pressure, bandang dito na lamang yan sa may bandang pagitan ng Visayas at Mindanao. So, posible pa rin may lumapit na anumang low pressure area, kaya lang mababa. Posibleng sa may bandang Mindanao o Visayas na lamang talaga ito tatama. Dahil kitang-kita naman po, yung forecast dito hanggang sa susunod na December 10 to December 15, malinaw na mataas ang atmospheric pressure natin sa Luzon. So, malabo nang may lumapit dyan na anumang low pressure area, just in case may mabuo po uli tayo, ha? Pero sa ngayon, wala naman tayong namamataan dito na anumang tropical wave. Yan, double check natin gamit ang ating wind winds. Baka mayroon tayong hindi napapansin, may convergence na pala. Yan, kahapon kasi may nagkakaroon ng Coriolis. Yan, mukhang wala. So, tama naman yung ating analysis. Ito sobrang layo na yan, halos Eastern Pacific na yan. Dito sa atin malapit sa bandang dagat Pasipiko, mukhang hindi naman o wala naman tayong namamataan na panibagong Coriolis circulation. So mukhang normal naman. ITCC lamang nakikitaan natin dito sa may bandang Indonesian Peninsula. So wala tayong magiging concern sa darating na linggong ito pagka nawala na po itong si Wilma. So medyo good news, wala po tayong namamataan na anumang tropical wave. So ito lang po, at may mga ilang vorticity lamang dito sa may bandang southeast of Guam, kaya lang napaka disorganized pa at hindi siya nakikitaan ng anumang upward low. So malamang intertropical convergence zone lamang yan. Malamang ITCC lamang yan na magdadala ng kaulapan at maulan na parte. At sa ngayon hindi pa natin nakikitaan na magkaroon yan ng panibagong Coriolis or magiging isang tropical wave. At mapapansin naman natin ang madalas na nagkakaroon ng tropical cyclone ang bandang southern hemisphere na. Yan, dito sa pagitan po yan ng Australia. Kasi ang Australia, summer sa kanila, above average temperature. Ayun, napakainit na ngayon sa Australia. Sa bandang Canada naman, Hilaga ay above average temperature din sa kanila. Dito mainit daw. Well, hindi natin alam bakit mataas ang temperature dyan. Supposed to be maginaw dyan. Pero dito, sa Global Topics Hazard, bakit indicated above average temperature? So, wala tayong idea kung paano nangyari yon. Hopefully ay medyo may error yan dahil pagka Northern Hemisphere, nagyayelo na talaga yung parte na yan. Dapat ang mas umiinit ang bandang katimugang parte o Southern Hemisphere. Dito kasama na ang Australia, South America, kasama na ang parte ng Valenzuela siguro o maabot. Yan. Rio de Janeiro, yan, summer na sa kanila dyan. Yan, lalo na sa Australia. So, dito sa pagitan yan ng ITCC, nagkakaroon ng mga tropical cyclone development. Pero sa West Pacific Basin natin, halos wala na. Below average rainfall tayo at tuyo. Dito naman sa may bandang parteng Luzon lamang, at least meron tayong above average rainfall, mga within 50%. Kasama ang Metro Manila. Ang validity niyan between December 10 to December 16 hanggang sa magiging bago mag-disperas ng Pasko ay magkakaroon tayo at least 50% above average rainfall. Pero wala tayong nakikitaan na anumang tropical wave o anumang possible na tropical cyclone formation probability hanggang sa darating daw na disperas ng Pasko. Walang nakikita ano. So mukhang good news po, at hopefully huling-huli na itong si Wilma na sana. Sana lang hanggang kay Wilma na lang tayo, at sana wala na pong sumunod na bagyo na. Sana sa susunod na taon na lang dapat na lang magkaroon after ng summer natin, mga bandang March o pagpasok po ng tag-ulan natin. Yan, hopefully ay wala na, para at least magiging masaya naman ang pagtatapos ng taon natin, dahil sunod-sunod na po ang problema natin. Bukod sa calamity, calamity rin sa ating budget, yung ating tax. Grabe ang naging pinakamalaking naging scam sa ating mga flood control projects. So malaki po ang naging suliranin natin sa bansa. Kaya sana naman si Wilma na lamang yung huli nating bagyo ngayong taon na. Yun lang po ang hinihiling ko sana. Pero hindi natin mapipigilan ang ating kalikasan. Kung ano man ang susunod niya, kung may susunod pang bagyo, ay at least mag-ready pa rin tayo, mga folks. At dito sa ating mga computer models naman, ay since wala namang susunod kay Wilma so far, may mga tropical wave lang nakikitaan dito by December 6, 10
13 to 15, sorry. Pero dito naman sa ating ilang forecast, kay NABGEM, hindi aktibo kay NABGEM eh. So, aggressive lang o latest lang si SMWF. So, wala namang nakikitaan, puro mga trough lamang itong nabubuo dito sa member ng South of Guam. So, wala naman at mukhang good news naman tayo nitong this week na after makatawid nitong si Wilma. So, kapag nalusaw na si Wilma, mukhang maganda na po yung ating panahon. Magiging katamtaman na ang ating magiging panahon sa susunod na mga araw. So, wala tayong magiging komento. Samantala sa ulat lindol, although may mga mahihina tayong mga pagyayinig na nadedetect malapit sa amin sa Caloocan, well, kaninang alas 4 o sa oras sa amin sa Pilipinas, dito sa Caloocan, nag-arrive yung detection mga 4:55. Mga 4:54 o 4:55 ng madaling araw kanina, nagkaroon ng isang magnitude 6.8 dyan sa may bandang Yukon Territory, Canada. Malapit sa Fairbanks, Canada, nagkaroon ng magnitude 6.8. So, halos malapit mag 7.0. Malakas yan. At yung kanyang epicentral depth, napakababaw lamang. So, hindi natin alam ngayon kung maraming structure na nasira. Well, tingnan natin muna sa ating World Seismic Monitoring. Mapapansin natin ang sunod-sunod na aftershocks dyan sa paligid ng Canada. Ayan, ang daming cluster ng mga lindol. So, sunod-sunod po yung aftershocks dyan. Hopefully, wala tayong mga Pilipino dyan sa pagitan po ng Hobart Glacier. Malamig pa naman dyan, nagyeyelo. So, mapapansin po natin, hopefully, walang masyadong nagkaroon na avalanche, yung pagguho ng yelo. Hopefully, yan, nagkaroon ng isang magnitude 6.8 na lindol at patuloy pa rin ang aftershocks niya. Yan, umaabot sa may bandang Southern Alaska. Yan, yung mga pagyayinig. Pero dito, ang eksaktong oras na nagkaroon ng malakas na pagyinig, magnitude 6.8, oras natin sa Pilipinas ay 4:41 na ng madaling araw sa atin sa Pilipinas. Pero nag-arrive sa amin sa Caloocan mga 4:55 AM. Pero dito, base sa oras nila, 4:41 AM ng madaling araw ito nagyanig. Oras natin yan sa Pilipinas ha. So, 6.8 siya at mababaw lamang yung kanyang epicentral depth. Yan, Southern Yukon Territory, Canada. Sakop ito ng Canada. So, hopefully walang nagkaroon ng malaking damage. And after nyan, wala namang sumunod. Puro aftershocks lamang dyan sa Yukon. Hopefully wala tayong Pilipino dyan na apekto ng pagyayinig dyan ng malakas dyan sa Canada. Dito naman sa atin sa Pilipinas, kung titingnan naman natin, mula sa data feed ni PBOX, meron dito sa may bandang Balut Island, Sarangani, mayroong magnitude 4 na may epicentral depth of 70 km. Halos boundary ito ng bandang Sulawesi, Indonesia. Yan, sa halos territory ng Sulawesi, Indonesia na sakop. So malayo naman siya at patuloy pa rin yung mga aftershocks, probably, dyan sa Bogo, Cebu na naman. Ayan, may mga magnitude 2.7, 1.5. So, grabe. Matuloy pa rin ang aftershocks dito sa member ng Bogo, Cebu. Kaya mag-iingat pa rin yung mga kababayan natin sa Cebu. Sa bandang Surigao naman ay patuloy pa rin ang aftershocks. Although magkahalo kasi yung November tsaka December. Kaya hindi natin mabilang ng maayos pa yung total earthquakes. Hopefully, ma-separate na po yan ni PBOX. So, tingnan pa rin natin na kung na-separate na. At least i-double check na rin natin twice. Yan, so mapapansin natin dito mukhang hindi pa na-separate. Ayan magkahalo pa rin yung November and December. Ito po yung month of December. Yan, nakahalo pa rin yung month of November. Kaya wala tayong magagawa muna. Pero ang gagawin na lang natin, isusubtract na lang natin yung total earthquake ng December. Let's say 1,456. Isusubtract natin sa month of November para malaman natin yung total earthquake for the month of December. Yan. Total of minus 1,227. Ang total earthquake natin ngayon ay 229 earthquakes na po ang total earthquake natin ngayong month of December. So mukhang kakaunti mga folks. Kakaunti pa rin yung ating total earthquake for the month of December. So, yun. Medyo pasensya natin dahil hindi pa yata naaayos ni PBOX yung kanilang data. Magkahalo pa rin kasi yung month of November and December nila. Hindi pa nila nasa-separate. Kaya magkahalo rin ang lumalabas dito. Antayin na lang natin ma-separate po yan mga folks. At sa ngayon konti pa lang naman yung total earthquakes. Nasa 225 total earthquakes pa lang tayo ngayong month of December. Ang kadalasan dyan yung mga aftershock sa may bandang Bogo, Cebu. So
Mag-ialisa pa rin tayo mga folks dahil ang pinakamaraming cluster ng lindol pa rin sa Mindanao, Visayas at Mindanao, hindi pa masyado sa parte ng Luzon. Pero again, the more na mas tahimik yan, the more na may mataas sa posibilidad na kapag lumindol po sa Luzon, baka malakas. Kaya maging mas alisto pa rin po tayo anytime po, anytime. Hindi natin pwedeng baliwalain yan, lalo na't kokonti ang mga pagyayanig natin sa Luzon. Baka magkaroon ng mas malakas na pag-ipon ng enerhiya yan kapag gumalaw na po yung ating Philippine Plate o yung Manila Plate dito. Yan. So, mag-ialisto pa rin tayo kahit na kokonti ang mga pagyayanig. At narito naman ating 3-day the weather forecast para sa araw na Linggo, December 7, 2025. At hanggang dito na po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, December 7, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na sa ating report. Asahan natin na medyo maginaw ang ating paligid sa Metro Manila. So jacket din pag may time, lalo na't may chance na tayong uulanin ngayong araw. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.